And lastly, letter S, soar high, for God is willing to help suit your fears. Na-realize ko na si Gideon ay humingi din ng sign sa Diyos, pero hindi dahil sa gusto niya lang patagalin at wala naman siyang balak sumunod. Kung hindi, gusto niya talaga sumunod. Kaya lang ay gusto niya muna makatiyak na ikaw ba talaga, Lord, ang nagbigay ng instruction na ito at hindi lang ito produkto ng aking imagination? Lord, kung ikaw talaga ang nagsabi nito at ito ang gusto mong ipagawa sa akin, ay susunod ako. Ganun yung attitude ni Gideon. Basahin natin ang ilang sign na hiningi niya. Sabi sa Hukom 6:17, sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan niyo ako ng palatandaan. Kayo nga ang nag-uutos sa akin. Alam mo, napakaganda ng attitude ni Gideon kasi inaalam niya talaga kung ang Diyos ba ang nag-uutos talaga sa kanya. Maraming tao minsan sasabihin sa'yo, napanaginipan ko ito, sabi ng Lord. Sabi niya, umalis daw ako dito. Sabi ng Lord ay gawin ko daw ito. Kasi ito nakita ko sa aking panaginip. Kaibigan, siguraduhin mo muna na galing sa Diyos ang utos na yan. Paano? Kailangan mo makipag-usap sa Diyos at basahin ang Biblia at doon kanya kakausapin. Kailangan mo i-align ang iyong panaginip o vision o pakiramdam sa katuruan at katotohanan na nasa Bible. Kaibigan, alamin mo kung anong talata ang sumusuporta sa iyong pakiramdam o pangitain. Bakit? Kasi ang Bible ay kumpletong revelasyon na ng Diyos sa atin. Lahat ng mga bagay na kakailanganin natin para makilala ang Diyos, malaman ng purpose niya at mga ginawa niya ay nasa Bible na. Mag-ingat tayo na isipin na ang ating vision ay bagong revelasyon at kahit wala ito sa Bible, ay okay lang na paniwalaan. Mali, kaibigan, kung meron kang ibang sources, pakiramdam, panaginip o vision, ay dapat tutugma pa din ito sa Bible. Tandaan mo ito lagi na kung ang panaginip o vision ay galing talaga sa Diyos, ay magbibigay ito ng glory sa Kanya. Ito ay magbabago ng iyong character at magkakaroon ito ng pagbubunga mo sa kaharian ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa mga nagtuturo. Pero kung ang vision na yan ay nagresulta para hindi ka maging intimate sa Diyos at magkaroon ng bunga sa Diyos, ay nako, hindi yan galing sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa mga nagtuturo na nagsasabi na, oh, napanaginipan ko to, ito ang vision. Sabi ng Diyos sa akin, gawin ko daw ito. At kayo naman ay umanib sa akin. Kaibigan, marami ng bulaang propeta ang gumamit ng ganitong linya. Kaya mag-ingat ka. Si Gideon ay nag-iingat siya. Ayaw niya magkamali kasi baka ang gagawin niya ay hindi naman talaga kalooban ng Diyos. Kaya tingnan mo, ito pa yung ibang sign na hiningi niya. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana sa giikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin nyo upang iligtas ang Israel. Then sa Hukom 6:39, sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag po kayo magagalit sa akin, mayroon pa po akong isang hihilingin. Nais ko pong matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa paligid. Wow, ang dami ng hiningi niyang sign, pero tingnan mo ito, hindi nakulitan ang Diyos sa kanya. Kung hindi, ginawa nito ang mga hiniling na sign ni Gideon. Kaibigan, gusto ng Diyos na pawiin ang iyong pagdududa. Gusto niyang ipakita sa iyo na siya ay totoo at buhay na Diyos. Ayaw niyang matakot ka. Gusto kanyang bigyan ng confidence. Minsan, nagdududa tayo na ibibigay ko ba ang buhay ko sa Diyos o hindi. Ang dami ko pangarap sa buhay, ang dami ko gustong gawin sa sarili ko, sa aking career, relationship, business at iba pa. Kung isusuko ko ang buhay ko sa Diyos, ay meron akong hindi na magagawa sa mga plano ko. Baka hindi na ako sumaya, baka mawalan ako ng minamahal, baka maghirap kami at magkulang sa provision kung susunod ako sa Diyos. Kaibigan, alam ng Diyos ang plano niya sa iyo at ito ay hindi mo pagsisisihan kung susunod ka sa Kanya. Alalahanin mo na kapag kasama mo ang Diyos, ay ikaw ay magtatagumpay. Sabi ni Corrie ten Boom, tingnan mo, basahin mo ito. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Kaya kaibigan, simulan mo ibigay ang total dependence mo sa Kanya. Sabi sa mga Hukom 7, si Gideon ay tinawag ding Jerubbaal. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantala, ang mga Midianita ay nagkampo sa hilagang kapatagan sa may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midianita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko.
Kaya sabihin mo sa mga taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ngunit 10,000 pa ang naiwan. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa ring natira, isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Wow, kaibigan, may tanong ako sa iyo, ilang beses ka na tinulungan at pinagtagumpay ng Diyos sa isang sitwasyon? At ilang beses mo na inangkin ang credit na dapat sana ay sa Diyos? Kaibigan, ganito ang ayaw mangyari ng Diyos sa hukbo nila Gideon, na isipin nila na dahil sa dami nila at lakas ay nanalo sila sa laban at hindi ito dahil sa Diyos. Makikita natin sa talata na nagdala ng 32,000 na sundalo si Gideon. Kaya lang, ay sabi ng Diyos sa kanya na masyado itong marami. Kaya sinabi niya na yung mga natatakot ay pwede nang umuwi. Kaya umuwi yung 22,000 at ang natira ay 10,000 na lang. Kaya lang, ay marami pa din ito at may tendency na isipin pa din nila na sila ang nagpanalo sa kanilang sarili. Dahil marami pa rin yun. Kaya ang ginawa ng Diyos ay sinabihan si Gideon na dalhin ang mga sundalo sa batis. Sabi sa Hukom 7:5-7, ganoon nga ang ginawa ni Gideon pagdating nila sa batis. Sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300 at ang iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom, ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midyanita. Ang iba na may pauwiin mo na. Wow, 300 na lang ang natira sa mga kawal ni Gideon. Na-realize ko na kung mananalo man sila ay hindi na nila talagang iisipin na ang lakas nila ang nagpanalo sa kanila. Dahil ang kalaban nila ay nasa 1,000. Yun lang ba sabi sa Bible? So 300 versus 1,000? Mukhang mahirap pero pwede pa rin manalo ang 300 sa sarili nilang lakas. Tama ba? Pero paano kung 300 versus 5,000? Eh, ano kaya maiisip mo? Posible kayang manalo ang 300 sundalo? Parang imposible na kasi 5,000 na yung kalaban eh. Pero tingnan mo ito, ang totoong bilang ng mga kalaban nila Gideon ay hindi 5,000, kung hindi 135,000 na sundalo. Imaginein mo, 300 versus 135,000 na sundalo. Grabe, ito ang imposible mangyari na manalo sila sa sariling lakas. Kaya kapag nanalo sila ay talagang isipin nila na ang Diyos lang ang may gawa nito. Na-realize ko na pwede hayaan ng Diyos ang patong-patong na problema sa buhay mo upang ma-realize mo na ang Diyos lamang ang talagang kailangan mo at hindi mo yan kaya. Kaibigan, tandaan mo ito na maaaring babawasan din ng Diyos ang mga mapagkukunan mo ng lakas, provision at iba pa upang ikaw ay lubos na umasa sa Kanya. Ang sakit, problema sa pananalapi, kaguluhan sa pamilya at iba pang mga paghihirap ay magtutulak sa atin na ibalik ang ating buhay sa Diyos. Marirealize natin na wala naman talaga tayong kakayanan sa ating sarili, maliban na lang kung isusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Narealize ko na ang dahilan kung bakit nasulat ang labanan na ito sa Bible ay para malaman nating lahat na ang tagumpay ay nakasalalay sa Diyos at hindi sa atin. Kaibigan, anong personal goals mo ang hindi mo sinasanggunin sa Diyos? Ano ang mga personal ambition o plano sa buhay na iniaasa mo na lang sa iyong edukasyon, galing at lakas? Anong mga bagay ito na ginagawa mo na hindi mo na ipinapanalangin at kinokonsulta sa Diyos? Nakakalungkot kasi minsan ay dinadala mo mag-isa ang burden mo din sa buhay at hindi mo ito sinusuko sa Diyos. Kaibigan, kung gusto mong magtagumpay, magkaroon ng peace, joy, at sense of fulfillment, ay umasa ka sa Diyos. Pinakita na niya na kung gaano kanya kamahal nung siya ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Ang ibig sabihin nun ay maaasahan mo siya at hindi mo kailangan matakot. Kaibigan, tandaan mo ito. Gaya ng buhay ni Gideon ay gusto din ng Diyos na sumulat ng isang istorya ng victory o tagumpay sa buhay mo. Kaya lang, ito hindi mangyayari kung patuloy kang hindi magtitiwala sa Kanya. Kung kinakausap ka ng Diyos ngayon at nais mong isuko na ngayon ng buhay mo sa Kanya, ay ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya at pagtitiwala. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako.
Ako po ay nananampalataya na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. At ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan niyo po akong lumago sa aking relasyon sa inyo at magamit niyo po ako bilang isang magiting na mandirigma sa iyong kaharian. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, your God-given potential is far too great to ever dare to bargain for anything less than a victorious life. Therefore, it's time to rise to the challenge and push beyond your fears and doubts. Kaibigan, isa kang magiting na mandirigma ng Panginoong Yesus na may malaking potensyal. Huwag mo sayangin ang iyong buhay kung hindi sa gitna ng mga problema at challenges ay ipaggamit mo ang iyong buhay sa Kanya. Hindi mawawala ang problema, pero magiging parte ka na ng solusyon kung uunahin mo ang Diyos sa iyong buhay at susunod ka sa Kanya. God bless!